So, syempre, kailan ba mag-change oil? Hello mga kabasic, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Hello mga kabasic, so ngayon meron tayong gagawin. Ito yung ating pagbabasa ng ating odometer. So, mapansin natin ng ating odometer dito is 9,960. Okay, yung ating odometer ng ating Rossi. So, syempre, naglista tayo nung nag-change oil tayo para sa next change oil natin, alam natin kung ilan na yung tinakbo ng motor natin. So, nung nakita ko yung listahan, no, ang tinakbo na pala ng aking motor nung last na change oil ko is 4,500 plus na kilometer na pala yung tinakbo niya ng aking motor. So, syempre, kailan ba mag-change oil? Okay, syempre, dapat lang yung ating motor ay mapalitan ng oil yan kasi syempre, nagagamit nga yung oil natin. At syempre, sabi nga nila is dapat ayon sa ating mga eksperto is 3,000 to 5,000 kilometers is mag-change oil ka na. Kung titignan natin yung kilometers na yon sa aking tinakbo, okay, at sa buwan na aking ginamit yung motor natin, okay, is pumapalo siya ng 5 months, okay, 4 to 5 months, okay, ay kailangan mo nang palitan yung oil mo. Or kung, syempre, pag kunti pa yung tinakbo niya, syempre, mag 6 months yan, ganun. Pero siyempre yung ating odometer nga, yung tinakbo ng ating motor is 4,500 na. So 3,000 to 5,000, pasok pa yung 4,500 natin. So tamang-tama lang na i-change oil na natin yung ating motor. So ayan, mag-change oil na tayo mga kabisik. At siyempre iluwagan natin yung kanyang bolt dito sa baba. Okay, yan. At saka dito sa side niya yung oil filter niya dito. Alright, let's go. So 17mm pala ito mga kabisik sa mga bago nating gustong mag-DIY. Ito yung sa Rossi, ano, yan. 17mm yung kanyang bolt. Let's go, yan, oh. And then ito sa side is 24mm. Sakto ito, no? Pinaandar natin to ng at least 2 minutes na nag-start siya. Para at least uminit konti yung kanyang oil para yung mga medyo tumigas na oil ay matunaw, uminit at saka para bumagsak siya ng maayos, no? Ma-drain siya ng maayos. Okay? Sa laging tandaan mga kabisik, pag mag-DIY tayo, dapat kung paano mo siya tinanggal, tandaan mo siya. Halimbawa nito, no, spring, ang next dyan. And then, yung kanyang filter. So, yung filter niya is ganyan siya yung itsura niya, oh. Yung kabit niya. So, ganyan mo din siya ibabalik, ganun, sa loob. Itong kanyang, yung flat surface, yung sa loob. Hindi mo babaliktad rin yan. Kaya, tandaan lagi sa ating DIY. Alright. Siyempre, mga kabasic, i-check mo na rin yung kanyang, check rin natin yung kanyang air cleaner. Alright. Check rin natin yung kanyang air cleaner. Ayan. Check natin. Para pahanginan natin pag madumi na rin ang ating air cleaner. Habang hinihintay natin yung ating oil na bumababa, na-drain siya. Right. Yun nga, oh. Medyo madumi na siya, oh. Yan. Yung last na change oil natin, na kundi natin to, na linisan natin yan. So yan na, oh. Madumi na siya talaga. So pahanginan natin. Okay. Siyempre linisan natin yan. Siyempre yung ating airbox natin, meron dito, meron siyang sa taas, meron siyang butas doon na kung saan doon din siya humihigop ng hangin. Kaya, siyempre pag yung ating dadaanan is maraming dust or kahit sa kalsada, may napupunta pa rin dyan na dumi. Pumupunta dito. Alright? Ayan. So linisin tayo. So ayan, nalinisan na natin mga kabasic. Ibalik na natin yung ating air cleaner. Okay. So, mag-isip ko na.
Okay? So, next naman, syempre mga kabisik, check na rin natin yung kanyang sunog. Again, kanyang spark plug reading. And then, kung nagbago siya, ito na natin. Kung hindi, the same lang din yung gagawin natin. Huwag natin baguhin. Alright, let's go. Ayan. Ito na. Ayun, no? So, good na good pa yung ating mixture ng ating air and fuel. Right. Air and fuel mixture natin. Ganda pa. So, kulay kalawang na siya. So, matagal-tagal na rin ito na hindi ko na-reading. At hindi ko siya nilinisan. Ayan. Kitang-kita na yung pagkakalawang niya, di ba? And so good yung ating spark plug reading. Maayos pa. Pero syempre, linisan natin yung ating spark plug. So, hindi natin babaguhin yung ating tunuhan dito. Huwag na tayo mag-turn dyan sa ating tunuhan. Yan na yung steady niya. Good naman siya. Walang problema. Maayos yung pagkakabalance niya. Okay. And then, syempre, check natin yung spark niya. Okay. Check muna natin yung spark niya. Check muna natin linisan. Okay. On natin. Start natin. You know. Malakas. Okay, malakas siya. Tayong problema. So, linisin natin to. Para sa next na plug reading natin, makita natin pa rin yung magandang reading. Okay. Yan kasi madumi. Siyempre naman, pag ang spark plug natin, nakita natin na maayos yung reading niya, linisin na natin, no? Para mas maganda rin pag malinis yung ating spark plug. Alright, let's go. Alright, so nalinis na natin yung ating spark plug. Siyempre, i-adjust na rin natin yung kanyang gap, yung ating spark plug. So, 0.6 to 0.7 mm. Okay, yan. 0.75 to. So, okay lang yan. Yan. So, masikip siya. Saktong 0.7 to, no? Yan. Pero sakto lang, no? Pupunta naman siya, no? Na pumapasok naman siya, pero sakto lang. Ibig sabihin, 0.7 yan. Yan. So, 0.6 or 0.7 yung ating gap sa ating spark plug. Alright. So, ayan. Kabit na natin. Kapitan natin ng ayos. Ayan. Balikan natin yung ating gap. Okay, so ayan. So, lagyan na natin yung kanyang bolt sa baba, okay, ng ating makina. Ayan. Lapitan. Tama lang, ligpit. Ayan. Itong oil filter niya. Bit natin, lagay sa loob. Tapos yung spring. Oil filter cap niya. Iktan natin. Alright. Lagay na natin yung kanyang oil. Let's go. Alright. It's time to put our oil. Mabango na oil. Scented oil. Yan. Close na natin mga kabasic. Sakto na yung ating oil. And then we're done. Start na natin yung ating motor. Let's start it. Nakauna pala. Okay. Okay na mga kabasic. God bless everyone.